sis Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, ayan, another full review and camera review na naman tayo na isang Android phone. So this is the Tecno Spark 40C. So previously, we already have an unboxing with this Android phone. So originally, this is worth 4,500 if I'm not mistaken. So please correct me if I'm wrong. And when it comes naman sa kanyang presyo, when we purchased this Android phone, this is worth 3,500 pesos. Ayan, so this is the Tecno Spark 40C. So, i-camera review and full review natin to with this video. So, without further ado, let's go. But before that, of course, mga sis Mars, let me go ahead and share you guys first the quick specification of this Android phone. This Tecno Spark 40C was released way back on 25th of July. And when it comes naman sa kanyang size, meron itong 6.67 inches IPS LCD na merong 120 Hz refresh rate. Pagdating sa body build, meron itong plastic back and plastic frame, pero of course the front is glass. This is IP64, meaning dust tight and water resistant sa ating Spark 40C. At pagdating naman sa kanyang chipset, meron itong MediaTek Helio G81 12nm. This is Android 15 na merong iOS 15.1. GPU mga sis Mars, this is Mali G52MC2. And pagdating naman sa storage, we have 3 reference with this Android phone. So we have 4GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, and then the biggest storage that they have is 8GB of RAM with 256GB of ROM. Sa camera naman mga sis Mars, meron tayong single main camera na 13 megapixel, and pagdating sa kanyang video recording, maximum resolution is 1080p with 30 fps. Selfie camera, this is 8 megapixel and same resolution sa video recording, 1080p with 30 fps also. Battery capacity mga sis Mars, this is 6,000 mAh battery capacity na meron 18 watts wired charging. Pagdating naman sa security sensor, meron itong side-mounted fingerprint scanner. So, yun lang mga sis Mars yung ating quick specification with this Tecno Spark 40C. Again, if you want to consider buying this Android phone, just click the yellow basket somewhere here sa video sa left or right corner. I'm not sure kung saan siya magpa-pop. Pero if by any chance na hindi nyo siya nakita, ayan, just click the link down below. Ayan, dyan yung mapapurchase yung ating Tecno Spark 40C. So, pwede mo siya ilagay anywhere, even your pocket, pag ano. Ako kasi madalas ako naglalagay ng mga phone sa pocket ko at napakaliit lang din kasi ng aking phone. Kaya okay na okay siya for me. So, if tatanungin niyo ako, Maring Ana, mararecommend mo ba siya sa amin within this year or within this month? Yes, mararecommend ko siya sa inyo 100% mga sis Mars. If you want to purchase this one, just click the yellow basket somewhere sa ating video. So, gaming experience naman mga sis Mars, I tried using this one. So, let me go ahead and share you guys kung ano ba yung nagustuhan ko first with this Android phone. Of course, yung kanyang size. This is 6.67 inches and this is 6.67 inches and for me, mga sis Mars, okay na okay siya. Well, hindi naman ako ganun sobrang fan ng mga matataas or malalaking mga cellphone kasi ayoko nang hindi
alam nyo na, hindi siya, kasi ako, madalas kong nilalagay yung phone ko sa bulsa ko, ayan, nilalagay ko sa bag ko, and ang liit-liit lang ng bag ko, mga sis Mars. Kaya, mas gusto ko talaga yung phone na medyo pocket-friendly siya, yung pwede mo siyang ilagay somewhere, or kung maliit man yung space ng bag mo, pwede mo siyang isinyap. So, going back, okay lang naman na malaki siya, kasi, as you can see, this is slim. So, kahit na medyo malaki siya, slim naman siya. So, pwede ko naman siya ilagay sa aking phone. So, one of the thing that I love is yung kanyang size. Second is yung kanyang punch hole display. So, nasabi ko naman na to recently sa mga Android phone na sinasabi, sa mga Android phone na binavlog ko, that I'm not a fan when it comes sa mga notch display. Kasi hindi ko talaga ma-experience yung full screen ng gaming doon. So, this Android phone is perfect if by any chance na gusto niyo ng full screen viewing, especially if manunod kayo sa YouTube, sa Netflix, or any platform na pwede kayo makanood. And pagdating naman sa gaming, ayan, okay na okay siya kasi full screen na yung magiging, full screen na yung inyong experience with this Android phone. So, thirdly is yung kanyang design. So, this is just a classy and simple design. And pagdating naman sa design, mga sis Mars, this is 10 out of 10 for me. Kasi nga, mas okay sa akin yung classy and very simple na design ng phone. Kaya, this one is 10 out of 10 sa akin. Na-experience ko naman siya maglaro dito, especially sa Call of Duty and also sa Mobile Legends, ayan. And okay naman sa akin yung gaming kasi hindi naman ganun kataas yung expectation ko pagdating naman po sa gaming. Kahit ako kasi basta magawa niya kung ano yung mga gusto ko. Like, for example, sinet ko siya into highest resolution. Ayan, kung nasa highest resolution siya, tapos smooth naman yung gaming experience ko, this one is okay na okay sa akin. So, yun, wala naman ako na-experience na any lagging experience or any frame drops with this Android phone, Tecno 40C, while using Mobile Legends and also Call of Duty into highest resolution. So, sinet ko siya into highest resolution. And okay na okay naman siya, mga sis Mars. Pagdating naman sa kanyang camera, we tried using this one nung nasa Baguio kami, and based naman sa mga na-capture na video sample and also pictures din ni J-Vlog, okay naman siya, though, ayan nga, hindi talaga buhay na buhay. Tecno Spark go-to natin. Ayan, maganda talaga yung experience ko when it comes sa kanyang camera, especially sa gaming. But this one, I'm not sure. Siguro dahil makulimlim lang sa Baguio. But I'll give this one a second chance. So magtitiga ko later on ng mga videos and also pictures din. Right now kasi nandito kami sa Zambales. So magtatry akong mag-capture ng mga videos, sample, pictures also, para din makita natin kung gaano nga ba ka-okay yung quality ng kanyang camera. Pero sabi nga ni J-Vlog, okay naman siya. And syempre, titingnan natin, masasabi ba nating worth it siya sa presyo niya na 3,500 with the quality? Kasi okay na sa akin yung chipset eh. Okay na sa akin yung design, okay na sa akin yung size niya. So, tingnan na lang natin kung pagpasok siya sa camera, this one is super worth it na talaga, mas smart. Kasi 3.5, meron ka ng camera, meron ka ng cellphone na merong magandang camera, okay yung chipset, malaki yung screen, ayan. So, mataas pa yung battery capacity, 6,000 mAh battery capacity. So, this one is talagang matagal, maulobat. Pero, expect nyo na pagdating sa gaming, ayan, iinit talaga siya, mga sis Mars. Kasi wala namang cellphone na hindi umiinit. Same with our iPhone, all of our iPhone is umiinit. Basta ginagamit namin siya into maximum level niya. Of course, sa camera, sa pag nanonood kami, pag nag-gaming kami na sobrang babad, ayan, iinit at iinit talaga yung mga units natin. Sa video recording, ayun nga, just like I said before, medyo hindi siya ganun kabuhay. Kasi nung nasa Baguio kayo makulimlim yun, and yung mga nakuha na video ni J-Vlog is hindi siya ganun kaganda. Pero tapos pag zoom in mo siya, may noise siya, blurry siya. So, tignan ko later on. So, if you're going to ask me, Maring Ana, mararecommend mo ba si 40C within this year, 2025, or within this month? Is it worth it? Bibili ba ako nito? For me, mga sis Mars, if you're considering buying this, yes naman po, okay na okay siya. Kasi 3.5, makakabili ka na ng cellphone na okay ang screen size, matagal ang battery capacity, 6,000 mAh battery capacity is enough. And okay din naman yung kanyang chipset. Hindi naman ako naka-experience ng lagging dito or any frame drops. Pagdating naman sa kanyang camera, understandable naman talaga na pag zoom in mo yung video is magigrainy or alam nyo na magbe-blurry siya at hindi siya ganun kaganda. Pero if you're going to use
the camera for capturing some memories for photos, ayan, okay naman siya mga sis Mars. Sa video recording, yun lang talaga, medyo pumalya siya doon with that part. But honestly, this is 8 out of 10 for me. So, para sa akin, okay pa naman siyang bilhin with over 3,500 pesos. Meron ka ng ganito kaayos at kaganda din na quality ng smartphone. So, again, if you want to consider buying this Android phone, just click the yellow basket somewhere here sa video or sa link natin sa description box. And, reminder lang mga sis Mars, I'm not a pro when it comes sa reviewing po ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience, and also my feedback na din with this Android phone. So once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me also on my TikTok account, @Malonzo or AYE_Malonzo. See you ulit sa ating next na vlog. Buyers!